Sa okasyon na ito po ay ating gugunitain yung parang pagtatapos, pag-appreciate natin at pagbibigay ng pasalamat para po sa ating mga pastor dito sa TMCC. At ilang linggo pong ina-announce, sinasabihan ng bawat sa atin na ating bigyan ng parangal at saka pagpapasalamat at saka pagkilala. Yun po ating mga lingkod ng Diyos na tinalaga ng Diyos dito sa lugar na ito ng kanya iglesia sa Taytay, sa TMCC nga po. Kaya ngayon, ito po ay ating bibigyan ng kaunting pagtatapos. At tatawagin ko po muna si Pastor Glenn. Siya po. At syempre, kasama ni Pastor Glenn, yun po yung pong kumbaga naghubog sa kanya, ginamit ng Diyos na siya ay mahubog bilang mabuting bata. Ngayon, sina Mimi at saka si Ka-Angel po. Pwede po ba kayong imbitahan dito? Sandali. Bukod sa ating i-appreciate si Pastor Glenn, wedding anniversary po pala nila. Pang-ilan na po? Pang-ilan na yung wedding anniversary? Doble 7. Doble 7. Ilan po? Yung birthday niya, 77. Yung pong wedding? Pareho. Pareho po. $48 na. 48. Do you need an interpreter? Kailangan po ba ninyo ng interpreter, Pastor? Para tayong Miss Universe dito. Anyway, kaya po tayo nandito ay gusto rin namin, bukod sa amin pong pagpapasalamat sa Diyos sa buhay ni Pastor Glenn, gusto rin namin kayong pasalamatan kasi siyempre kayo po ang nagpalaki sa kanya, naghubog, tsaka yung talagang naggiya sa kanya kung paano siya naging isang lingkod ng Diyos, tsaka yung naging tao ngayon. So, salamat po sa inyong paggabay sa kanya. Malamang pinapalo nyo rin siya, tama po ba? Kinukulong pa. Kaya magandang halimbawa. Ano pa po mga ginawa para po ma-disiplina si Pastor? Pinadidipa pa. So, talagang mabuting mga magulang po sila. Buti na lang po noong mga panahon na wala pang mga batas na ganyan. Anyway, salamat po sa inyo. Si Pastor Glenn din, Pastor, dito ka sa ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil po siyempre tayong lahat in behalf of the congregation. Salamat sa inyo dahil sa inyong ilang taon na paglilingkod dito ay nakita namin talaga yung una-una gusto ko appreciate kayo doon sa inyong pusong misyon. Talagang kanyang kumbaga passion, yung pusong misyon at saka yung pagiging rooted in the Word ng atin pong pastor, yung kanyang kaalaman, mastery of the Word and the Scriptures. Makikita naman po natin ngayon talagang yung passionate preaching ninyo at saka yung fitting counsel na ibibigay ninyo sa bawat isa sa amin pagka may mga kina-counselan kayo, and then yung mga proper advices, di po ba? And then, gusto kong i-highlight doon yung kanyang pagpipreach na talaga pong nakaka-bless yung mayaman na salita ng Diyos at saka talaga nag-iba throughout the years. Amen ba doon? Napapansin niyo ba yun? Nag-iiba talaga yung preaching ni Pastor. And then of course, yung mas madalas din na preaching niyo this year, very appreciative po kami doon. Bukod doon, Pastor, syempre yung inyong this year, yung kanya pong pangunguna sa atin sa TMCC na nag-introduce siya ng changes dito sa ating church. No? So ito pong taon lang muna ito yung bibigyan ko ng highlight. Una, yung pagiging 3 na ng services dito sa ating church. No? So siya po ang nanguna nun. Ilang taon na natin pinapanalangin, binabalak. Pero this year, talagang pinangunahan niya yan at nangyari yung 3 services na. At kasama pa doon, meron na tayong parang altar call na talagang very, very good.
marami, linggo-linggo, napansin nyo, linggo-linggo, merong nadadagdag na mananampalataya, tsaka may nadadagdag na believers dito sa ating church. And then of course, yung tayo bilang mga anak ng Diyos, ay yung pagiging prompt, yung pagiging maaga na sa ating oras, sa services. Hindi lang sa service, sa oras, sa mga meeting, kahit po sa board meeting. Isinasara na namin ang gate. Tanungin niyo kung sino yung huling nasara ng gate. Hindi po siya yun. Kasi nag-extension kami ng kaunti. Yun po. And then of course, yung pagpapataas niya ng ating pananampalataya. So this year talagang yun ang mga highlight, Pastor, na aking pinapasalamat sa Diyos ng mga ginawa ninyo, tsaka yun talagang binigyan nyo ng diin. Yung pagpapataas ng ating pananampalataya sa Diyos, doon sa dami ng a-attend dito sa church, from 500, magiging 800, that takes faith. Yung pong faith ni Pastor yun. And even yung ipagkakaloob ng Diyos sa atin na resources, finances for this year, na 8 million pesos, baka po nakalimutan niya. Siya po ang nagpapataas ng ating pananampalataya na yan ay ating ma-achieve. So, sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Diyos. So, siya po yung nangunguna niya sa Board of Trustees tsaka po sa atin sa church. Kaya po, yon, Pastor. Sana ay marami pang oras tayo, pero maikli ang oras, kailangan matapos po tayo dito. May isa pa tayo na service. So, yun po ang pinagpapasalamat ko sa Diyos sa inyong pong buhay, tsaka sa buhay ni Ka-Angel, tsaka ni Mimi. Sa likod po ng success, achievement, and commitment ng isang manggagawa ay nasa magulang. Kaya niyo pong tawagin kung tumayo. Tumayo na lang si Nanay Selly. Nay, tatayo po sa samahan ni Ana. Ana, sama mo si Nanay tumayo. Yan. Palakpakan po natin ang nanay ng ating associate pastor. Thank you, Nay. Sa hirap at sa madami bang kurot at luha. Salamat po sa pagbibigay ninyo ng support para kay Pastora. Dahil kung wala po kayo, wala po kaming Pastora dito sa harap na committed maglingkod sa amin. Salamat po sa inyo. God bless you. Amen. And may we call on our pastor, our associate pastor. Yan. Passion show, Pastora. Yan. Pagkakataon mo na. Ayan ang ating associate pastor, ang ating kerugma head, si Pastora Tess Rayos del Sol. Palakpakan po natin siya. Pastora, you are committed to our relationship. You are committed to your purpose. You are committed to the end. And your heart is always committed and right as our heart is toward you. We love you. God bless you. Yeah. Pastora Tess Rayos del Sol. Tinatawagan ko po ang isa sa mga pinakagwapong pastor natin dito sa TMCC, si Pastor Glenn Cusher Espiritu po. Coach, ayan. Si Coach have been a very dear pastor to us for so many years. And we would like to, ako po personally and the Youth Connect family would like to personally, would like to say our appreciation po sa kanyang pagtsatsaga at pag-aalaga sa mga kabataan. Alam po nating lahat na it's not easy to handle young people because we are active, we are free, maraming tumatakbo sa isip namin, and all of those things that are very critical para sa isang magulang is na handle po ni Coach. So through thick and thin, he has been there for us, and we love you po, Coach, and thank you for being a father to us, kayo ni Ate Lynn. And natawag ko rin po yung parents po ni Coach, si Nono Benny, tsaka si Nona Julia.
Ayun. Thank you po sa pag-bring up po ng napakagwapo niyong anak. Kung hindi po dahil sa inyo, ay hindi po kami magkakaroon ng isang great pastor ngayon. And the way you brought him up, ganun din po yung pagpapalaki niya sa amin. Yung values po na tinuro niyo sa kanya, yung pag-share niyo sa family niyo, the way you spend your time together, yung pagpapahalagang yon ay itinuro niya rin po sa amin on the other hand. So thank you very much po sa inyo. God bless you po. Magandang umaga po. Hiniling ko po sa harapan si Reverend Lloyd Sunny Bartolome para po katayin po namin dito. Nandito po ako, hindi po ako nagsimba sa darangan para po i-appreciate ang aming pinakamamahal na bossing. Bossing! Si Pastor Lloyd po ay kilala ko po na meron po siyang isang asawa at isa pong anak. Si Joanne po ang kanyang asawa at si TJ po na manang-mana po sa kanya ang kanya pong anak. Hindi daw. Si Pastor Lloyd po ang aming boss sa admin office at masaya po kami dahil siya po yung naging boss namin dahil po mabait po siya. Bossing. Ang pagkakilala ko po sa kanya, siya po ay mapagmahal na ama. Sweet. Sweet po dun sa anak niya dahil lagi po talaga sila, pag umaakyat po si TJ sa office, siya po ay tumantuwa na po kami kasi po sila po ay lagi pong may dialogue. Ganun po yun. At responsible po siya at siya po yung tutor ni TJ. Kaya ngayon po siya po ay nasa top po ng isa po sa top na nasa sa klase po nila. At understanding po siya at punong-puno ng patience sa kanya pong anak. Ganon din po sa kanyang asawa, siya po ay mabait na asawa, provider, at mapagmahal. Sa kanya pong ministry, sa admin office, siya po yung nagpo-foresee ng lahat ng needs ng church po natin, maging po sa mga tauhan na puno-puno rin po siya ng pasyensya sa amin. Salamat po, Pastor Lloyd. At yung pong mga ministries niya po, teacher po siya sa Sunday School. Tinatawagan ko rin po si Mami Tessie dito po sa taas. Mami, thank you po sa hinayaan niyo po si Pastor Lloyd na kumuha po siya ng pagiging pastor sa BBS at isa na po siya sa pastor dito sa TNCC at salamat din po sa pagpo-provide mo po ng kanilang needs dahil alam niyo naman po kung ano po yung sitwasyon ng isang pastor. Salamat po, Mami. Salamat po sa mga nagbigay ng parangal sa ating mga pastor.